pagsisinungaling ni Congresswoman Stella Kimbo. Sapagkat sinabi niya, ito raw po yung pagpuno ng patlang ay mere typographical, grammatical or printing error. Ang ibig pong sabihin ng typographical, grammatical or printing, wala pong exercise of discretion doon. Hindi ho pwedeng mag-exercise ng discretion kung sino man pong hihipo ng mga dokumentong yan. Sapagkat tapos na only Congress can pass an appropriations bill. Sabi po niya, yun nga raw po, ito'y typographical, grammatical, at printing error, kasinungalingan. Sapagkat ang dami pong blanco. Meron pong gumawa ng isang computation, halos umabot po ng 214 or 241 billion pesos yung halagang iniwan ng mga blanco. So sino uli, ang tanong natin, sino yung may makating kamay na nagpuno ng mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee report? Kaninong makating kamay yan? Palaisipan at pinag-uusapan pa rin natin ngayon, babae ba siya yung nakialam dito? Lalaki ba siya? Tandem ba sila? Isang lalaki at isang babae? O marami sila? Kaya nga po dapat silang panagutin natin. Ang tinuturo yung atin pong mga kababayan na empleyado ng gobyerno, lalo na po dyan sa Senado at dyan sa House of Representatives, mag-iingat po kayo. Tila may malalaglag dito at mukhang ang direksyon yung mga miyembro ng Technical Working Group o yung technical staff ng Committee on Appropriation at ng Senate Committee on Finance, yung technical staff. Bakit? Ba't ko po nasabi yan? Malinaw po kasi dito sa omnibus motion na ang binigyan lang ng kapangyarihan na gumawa ng correction pagdating sa typo, grammatical and printing, yung technical staff. Pakinggan niyo po mabuti ang paghuhugas kamay ni Stella Kimbo. Ang sinabi niya, yung technical staff daw ang maaaring naglagay ng mga figure sapagkat meron daw po kayong authority na gumawa ng typographical, grammatical, and printing errors. Hindi nyo pa po ba naaamoy? Papunta na ho sa inyo at tila ilalaglag kayo. Kayo may ipit dito. Kaya ko minumulat ang inyong isipan sapagkat mga kababayan, lalo na yung empleyado ng House at ng Senate Finance Committee, yung technical staff, tatandaan ninyo, wala kayong authority, wala kayong personality, at wala kayong karapatang makialam dyan. Ang kasalanan po ninyo, kapag talagang kayo ang nagsulat ng mga halagang yan, huwag ho kayong ngalala, hindi nyo po kalaban. Hindi ako naniniwala na mga miyembro ng technical staff o technical working group ng mga Committee on Appropriation ng House of Representatives at Committee on Finance ng Senado ang gumawa niyan. Hindi ho gagalaw yung mga yan. May nag-utos sapagkat alam mo nila mananagot sila sa batas. Yan po ay falsification of legislative document. Yan po ay usurpation of authority. Hindi naman kayo mambabatas Wala naman sa saligang batas sa pwedeng gumalaw ang Bicameral Conference Committee staff, technical working staff, pagdating sa final, ratified, passed, approved, and signed na final Bicameral Conference Committee report. Wala po kayong kapangyarihan. At yan din po ay falsification of legislative proceedings at maaari din niya pong usurpation of authority. So makikita natin kawing-kawing na kasong kriminal. Huwag ho kayong pumayag na kayo ang ilalaglag. Dapat natin panagutin kung sinong yung makating kamay na nakialam at naglagay ng mga figures o halaga dito sa napakaraming blanco na ginawang batas ngayon at pinirmahan at pinapirma kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat malinaw ho tayo rito. Okay. Ngayon, yung sinasabi ni Stella Kimbo, yung mga taga-Marikina, mag-isip-isip ho kayo. Kung ganitong uri ang nag-a-apply sa inyong aplikante bilang mayor, delikado po kayo. Mauubos ang pera ng Marikina. Mas bilib pa ako
doon sa mga barangay captain at barangay council, yung konseho po ng barangay ng Marikina, nagse-seminar po yan. Sigurado ko marunong magpasa ng budget yan. Pag-usapan po natin yung mga barangay tanod, tanong ninyo sa inyong kapitan, tanong ninyo sa inyong barangay treasurer, barangay secretary at mga barangay kagawad. They are very good and they are very prudent and they are very mindful of the law on how to properly pass their annual barangay budget. Hindi kagaya ng pagsisinungaling nito ni Stella Kimbo. Kay Hazel Aquino, di gagawin ng technical staff, kawawa naman sila. Sila ang ituturo ni Tapia. I agree with you, Hazel Aquino. Kaya nga natin dinidiskurso ito upang mamulat sila na papunta sa kanila. Ilalaglag kayo, mga kaibigan ko. Ayaw namin kayong kasuhan dahil alam namin hindi kayo yan. Pero I hope one day, very soon, one or many of you will start to speak up. Ituro ninyo sino nag-utos, kaninong makating kamay ang kumalikot dito sa final ratified, signed and filed sa House Bills and Index as section itong bicameral BICAM final report. Kay Sabrina, sana po magtagumpay tayo dyan, Attorney Vic Rodriguez. Kaya po namin minarapat na ni Congressman Sid Ungab na i-file ito sa Korte Suprema quietly upang pasinungalingan muli ang napakaraming sinungaling na mambabata sa sinasabing ito raw po ay politika lamang. Paano naging politika? Budget ito. Paano naging politika? Biggest money heist ito. 6.325 trillion pesos. At kasali ang bawat tinig ng mamamayang Pilipino rito. Bakit? Public money ito Hindi nyo ito pribado. Kung ito ay pribadong pera lamang ng inyong kumpanya, hindi kami makikialam. Di ubusin ninyo, gastusin ninyo, lustayin ninyo. Pero wag ang pera naming mga Pilipino. Balik po ako kay Winnie Paran. Ubus na kaban ng bayan, kailan patatapusin kung kailan wala na lahat, ninanakaw na lahat. Tama po yun, ninanakaw na lahat, tutuloy din tayo dyan na Winnie Paran. Hindi lang po ni pera ninanakaw, hindi lang po perang ninanakaw nila, pati po ang posisyon ng Vice President ay pilit nilang ninanakaw kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag po tayong pumayag, tutuloy po tayo at pag-uusapan natin yan mamaya.